gusto kong lumanghap ng simoy ng dagat, tara sa MOA. So let's just talk about bike in general. So kanina nga nag double check tayo ng tire pressure, and sinet ko yung tire pressure to what I need for today's ride. Marami kasing tire pressures ang pwedeng gamitin, depende sa yung riding na gagawin, the riding conditions, the road conditions, the skill of the rider, the ability of the rider, the riding style of the rider. Pero kadalasan ang biggest factor is weight, yung timbang, yung load sa tires versus kung ano yung kinakailangan na grip. Ayan. And then also I checked the chain for chain slack. I also checked the brakes. Nag-check tayo kung may mga leaks and whatnot. And ayun lang, punas lang si Octavia. Now eto, ang name ng bike ko is Octavia. Kinuha ko siya dun sa name ng isa sa mga main characters ng series na The 100 sa Netflix. And gustong gusto ko yung kanyang nickname na Skyrepa. Yung Skyrepa is ano siya, parang native language, made up language dun sa series na yun. It means death from the skies. So pinangalanan ko ang sarili ko na Skyrepa, and my bike is Octavia. Now, ang pangalan ng channel na to is Man Cannot Ride because nung 2018, nung nagsabi ako sa asawa ko na gusto ko magmotor, hindi niya ako pinayagan. Talagang sarado si Commander. Ayaw niya ako magmumotor kasi alam niya mabilis akong magmaneho, alam niyang kaskasero ako sa sasakyan. So natatakot siya na baka maging kaskasero rin ako sa motor. Sabi ko hindi naman. So for 2 years akong nagmakaawa, 2 years of begging. Kaya yun ang naging pangalan ng channel na to, Man Cannot Ride, kasi hindi ako makapag-ride eh. Nagsimula nga ako ng mag-record ng mga videos, ng mga vlog na nag-aangkas pa ako. Pumupunta ako sa mga motorcycle shops kahit hindi naman ako bibili ng motor. Nagre-review ako ng motor kahit hindi naman ako makakabili ng motor, mga ganun. So yung pangalan nito is a sarcastic name for my wife, because yun nga, hindi niya ako pinayagang magmotor nung 2018 until nung 2020. Nangibabaw ang kanyang pagmamahal. Nangibabaw ang pagmamahal.
Mangibaba. Mahal na mahal ako ng asawa ko. I mean, I can say that. Siya rin naman, mahal na mahal ko rin naman siya, kaya 2 years ako nagtiis. 2 years ako nagmakaawa. Tapos kung pinayagan na rin niya ako nung birthday ko nung January 2020, nag-aalburuto nun ng Taal. Pumuputok nun ng Taal. Bumibili kami sa may sukat, motostrada. Pinahiram niya ako ng pambili, pinahiram niya ako ng 190,000 pesos. Kaya ang tawag ko sa pagbabayad ko is Commander Financing. Walang interest, walang hila. Pinahiram niya ako ng 190,000 pesos, tapos yung kakulangan kinuha ko sa loan sa SSS. Kaya ako to nabili. Actually marami akong pinagpipilian nun. Siguro ang pinaka matingkad na choice nun is yung the Duke 390, kasi yun talaga yung una kong napipisil na big bike. I want a big bike kasi gusto ko makapag skyway. Yun lang talaga, yun yung selfish reason ko kung bakit gusto ko mag big bike, is gusto ko makapag skyway. Actually wala nga akong pakialam sa ibang expressway nun eh. Basta skyway lang. Gusto ko makapag skyway, gusto ko makapag naiax. Yun yung paborito kong pinupuntahan. Kasi nung nandito pa sa Manila yung race car ko, si Sofia is my 1990 Toyota Corolla GL AE92 4AF 16 valve. Yun ang palagi kong ginagawa. Umaakit kami ng skyway, pabalik-balik kami, naiax. Sabi ko, kung magmumotor ako, gusto ko yun din ang gagawin ko. Gusto ko na mag skyway, naiax, tapos yun na, syempre SLEX, kasi taga Batangas, ang hometown namin is Batangas. Ayun, kaya sabi ko gusto ko ng big bike. Sabi ko noon, ang mahal ng mga big bike na nasa 600cc pataas, hindi ko naman kaya yun bilhin. Hindi ko rin kaya ang down payment nun, tsaka hindi ko rin kaya ang installment nun. So sabi ko, I will settle for the smallest displacement na pwede sa expressway, which is 400cc. Yung KTM Duke 390, pasok yun sa expressway, 393cc. Tapos madali pang i-maintain kasi single cylinder, konti lang ang nun, moving parts nun compared to other multi-cylinder bikes. So sabi ko nun, basta 400cc na lang ang ang motor ko, okay lang sa akin yun. Basta makapag skyway lang. So yun. Hindi ko nabili yung KTM kasi mahal pa rin. Hindi ko pa rin kaya yung presyo nun. Hindi talaga, wala si Commander, syempre alam ko ayaw niya akong magmumotor. Pinahiram niya ako ng pera dahil ayaw naman niya akong mabaon sa utang ng interest. Mahal na mahal talaga ako ni Commander, pero alam kong labag sa kalooban niya na bumili ako ng motor. Kaya hindi ko naman siya pwedeng pilitin na pahiramin mo naman ako ng na 300,000. Kaya itong CF Moto, this is 209,000 pesos. Diba? Napaka-affordable. No, meron namang ibang affordable pa, like yung pwedeng kumanan dito kahit naka-red. Meron pa naman mga affordable like the Dominar. Kaso heartbroken ako sa Dominar Basta mahaba ang kwento nun.
Dapat Dominar ang kukunin ko, pero talagang nadismaya ako dun sa RSU yung problema sa plaka, ay yung problema sa rehistro, kung anong mga cheche buretche ng ano ng oh, naku, wala pala akong cash. Shit, hindi ako makakapag-park, tapos hindi ako makakadiretso kasi narado yung daan. Ikot tayo. Ayun, kaya hindi ko kinuha yung Dominar kahit na mas mura yon. Hindi rin ako kumuha ng Motorstar, yung Cafe 400, kasi noong mga panahon na yon, ano pa eh, mas marami pa ang nagre-review no ng cafe ng 400, ng Motorstar Cafe 400 na may diskumpiyado pa rin sa ano eh, sa reliability, compared to dun sa mga nagre-review ng 400NK, ito ng motor ko, na they can actually vouch for the reliability nitong 400NK. Anyway, tsaka hindi ko masyadong trip ang cafe racer ng mga panahon na yun, kaya dito ako nauwi. 209,000 pesos 2019. Upgrades, wala akong naiisip na upgrade, kasi aanhin ko naman ng, 'di ba? 'Yun, kita niyo naman kanina sa garahe, 'di ba? May dalawang big bike, may tatlong big bikes pa doon. Actually, ang big bike sa garahe namin, ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merong 6 na big bike doon. Yung XSR 900 na yun, pwede ko actually gamitin yun. Doon nga tayo sa sabi ko, gusto ko makalanghap ng dagat eh. Lapit tayo sa dagat. Mag-picture tayo dito. So XSR 900 at saka yung Vulcan 650, pwede ko actually gamitin yun eh. Pwede kong gamitin yun, pwede kong hiramin yun. Yun nga lang, hindi ko hindi ko mahanap sa sarili ko yung dahilan kung bakit kinakailangan kong ng merong more than one motorcycle. Alam mo yun, hindi ko makita sa sarili ko yung pangangailangan na ng maraming motor. I mean, if we are going to talk about yung mga wants, okay? Kung tatanungin ako kung gusto ko, abay syempre, napakarami kong gustong motor. And I want to have them all in my garage. Diba, why not? Diba? Pero, I mean, do I need a lot of motor? I don't. I just need one. Yun lang naman eh, wala namang coding sa motor, diba? So I just need one motorcycle. And yun na nga, kaya yan, I mean, kaya hindi ako naiinganyo na mag-upgrade ng motor, dahil bakit naman? Gumagana naman, tumatakbo naman si Octavia. I'm having fun with Octavia. Yun ang mahalaga doon, 'di ba? Sabi ng iba, you have fun. Yeah, masaya ako kay Octavia. I'm having fun with Octavia. Sabi nila kasi mas masaya daw kapag maraming motor. I beg to disagree. Hindi masaya ang maintenance kapag
Lalo na ito mo XSR 900 sa garahe niya. Magkano ang ginastos namin doon, or magkano ang ginastos ni Norman doon para lang ma-revive yun. Kasi 2 taong hindi tumakbo yun. So yung Vulcan, madami na ring ano na yun. So hindi ko kinakailangan ng isa pang motor. Kung kung kailangan ko man ng isa pang motor, it's more of the utilitarian reason kung ba't ako mag-iisa pang motor. And I'm thinking of electric scooter, yung pang service, para hindi ko kailangan i-rehistro, hindi ko kailangan ipa-LTO, hindi ko kinakailangan ipa-emissions. Kahit nga lisensya hindi ko kinakailangan, although may lisensya naman ako. Wala akong iintindihan mga change oil, maintenance, basta use and abuse lang, ganun. So I'm thinking of electric scooter. Wala pa ako mapili kasi may mga considerations din ako. Pero yun siguro, with regards to upgrade, hindi ako yung tipong naiengganyo na upgrade to a higher CC, higher displacement kasi nabibitin. No, hindi ako nabibitin sa 41 horsepower ni Octavia. Kasi hindi ko pa siya na-max out all the time. Nasaan yung peloton? Bilisan nyo. Gusto ko kayong makuha sa shot. Hindi ko pa na-max out yung ano eh. 'Di ba? Yung 41 na-max out ko na. Na-max out ko na ang top speed nito, ang mechanical top speed nito eh. Pero yung palagi mo magagamit, 41 horsepower is more than enough for the street. Ito. Yeah. Nice. So aanhin ko ang more than 100 horsepower kung hindi naman ako magiging masaya dahil ang nagagamit ko lang sa kanya is 20, 30, 30 horsepower, 20 horsepower, yun lang. Hindi mo siya mamamax out. Hindi kasi ako ganun eh. Ayoko nung meron akong bagay na hindi ko napapakinabangan to its full potential. Ito si Octavia kawawang kawawa na to sa akin eh. Yung 41 horsepower nito, kawawang kawawa na max ko to, natatap ko tong si Octavia. Pero hindi ko nagagawa palagi. Kaya naisip ko, bakit kinakailangan ko pa ng higher power than 41 horsepower? Manghihinayang lang ako. Pasensya na, yun ang ugali ko eh. Yun ang personality ko. Hindi ako magiging masaya. Sobra. Na meron akong 100 horsepower, 150 horsepower, tapos hindi ko magamit all the time that I want. Hindi eh. I am not like that. Hindi ako magiging masaya